Nakarating na tayo dito sa taas. Ah. Ayan o. Sa susunod, aalamin natin kung ilang metro to. Medyo mataas din siya eh. Pagdating mo dito sa taas nitong semento na to, hihingalin ka na. Ganda dito. Bangin na yan. Kaso wala nga lang masyadong araw ngayon kasi maulap. Pero pumunta pa rin tayo para mag walking kahit papano. Tuloy-tuloy pa din yung ating paglalakad. Welcome back to my YouTube channel. Again, I'm Cass. I'm John Rex Mayo and my nickname is Cass. So today, i-share ko naman sa inyo is about tiny habits that is destroying your spiritual life. Mga maliliit na bagay or sa tingin natin maliit na bagay, pero napakalaking bagay talaga nitong mga maliliit na bagay na to na sinisira niya yung spiritual life na meron tayo. Maraming mga bagay na sumisira sa spiritual life natin, pero meron lang akong tatlong bagay na gustong i-share sa inyo dito sa video na to, no? So, pinakauna na dyan na sumisira sa ating spiritual life, yung pagkakaroon natin ng screen time sa umaga pa lang, or yung inuuna natin yung ating smartphone, yung ating mga social media, titignan natin yung mga notification agad o kung ano yung mga balita. So yun agad yung ating tinitignan sa ating cellphone. Nanonood agad tayo ng mga reels, nanonood tayo ng mga kung ano-ano na agad-agad bago pa lang magsimula yung araw natin. So ito yung habits, no? Habit na unti-unti ay nagiging nakasanayan na natin. At unti-unti ay nagiging part na ng buhay natin. Na napapabayaan natin yung ating prayer sa pagising ng umaga. Imbis na unahin natin ang Panginoon, unahin natin magpasalamat sa panibagong buhay na binigay niya sa atin. Ang nangyayari is inuuna natin itong cellphone natin. Screen time agad yung ating pinaprioritize. Okay, so yun yung pinakauna na tiny habits natin, yung screen time muna. Even sa gabi, no, sa ating pagdating sa ating mga bahay, kung saan man tayo galing, sa work man, or galing sa church, or kung saan tayo galing, pag uwi natin sa bahay natin, siyempre lahat naman tayo na-admit natin na ito pa rin, no, kung ano pa rin yung binibigay nito sa atin, yung entertainment na binibigay, talagang inaaliw pa rin tayo nito kahit saan, no. So yung ganong mga habit natin talagang nauulit-ulit, pero hindi natin napapansin at iniisip lang natin na normal lang yung ganong habit, no, which is kung titignan natin ang laki ng konsumo sa oras, ang laki yung nagugugol natin dito kaysa yung nagugugol natin sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos, or sa iba pang mga bagay na mas mahalaga. So yun yung una. Pangalawang bagay naman na gusto kong i-share sa atin is yung pagkakaroon natin ng paminsan-minsang devotion, or yung seldom devotion na tinatawag. Kumbaga, magdi-devotion lang tayo kung gusto natin. Magbabasa lang tayo ng Bible at magpe-pray kung feel lang natin. Kumbaga, maganda yung mood ko ngayon, so ang gagawin ko is magdi-devotion ako.
Maganda yung panahon. Hindi ako medyo pagod. Kumbaga, nakabase lang siya doon sa ating feelings, yung sa ating mood, yung ating pagbabasa or pananalangin, no? Yung pagdidevotion natin. So, itong mga ano na to, minsan iniisip kasi natin na okay lang. Paminsan-minsan lang naman ako na hindi makapag-devotion. Okay lang kasi galing naman ako sa church. Nag-prayer meeting na ako. Okay lang kasi katatapos ng gawain. Okay lang, marami naman akong nagawa ngayon na kabutihan. So, binabase natin no minsan doon at gina-justify natin na okay lang na i-skip. Parang ano yan eh. Kung sa pagkain physical nga nagugutom tayo, nakakaramdam tayo ng gutom. So, ganun din sa spiritual na ano natin, nakalagayan natin. Nakakaramdam tayo ng lungkot. Nakakaramdam tayo ng hindi maganda sapagkat na-skip natin na kumonsulta sa salita ng Diyos at manalangin sa Panginoon. So, ganun din. So, kung nag-i-skip tayo, madalas din tayong makaramdam ng panghihina, mas madalas din tayong makaramdam ng doubt sa plano ng Panginoon sa buhay natin. So, ang mahalaga dyan is consistent tayo na lumalapit sa Panginoon. Consistent tayo nagbubuklat ng salita ng Diyos. Consistent tayong nakikinig sa sermon ng ating pastor. At patuloy tayong natututo sa kanyang salita. Of course, we are not perfect, pero we need to strive perfection. We need to strive consistency sa ginagawa natin. Huwag natin i-justify yung ating sarili. Okay lang kasi nung nakaraan ganito naman ginawa ko. Okay? Okay lang kasi nung nakaraan ang dami ko namang nabasang chapter. Nung nakaraan lagi akong nagpray last week or nitong past few days. So, tanggalin natin yung ganong justification sa ating sarili, no? Because isipin natin na papaano kaya ako magiging consistent sa salita ng Panginoon, sa panalangin. So, yun yung magiging goal dapat natin. Hindi yung naghahanap tayo ng justification para lamang magawa yung gusto ng laman na meron tayo. And then, pangatlo sa ating listahan is yung tinatawag na lack of fellowship. Kumbaga, kung ikaw ay Christian, no, and you have a church, so you are attending church services, hindi ka lang uma-attend ng church service, hindi ka lang pumupunta doon para makinig ng preaching, hindi ka lang pumupunta doon para makita ka ng pastor mo or masabi mo na present ka sa mga services sa church. At hindi ka lang din pumupunta doon dahil sinabi ng Bible na umattend ka lagi. 'Di ba sa Hebrews chapter 10 verse 25 if I'm not mistaken, not forsaking the assembling of ourselves together. So, yung pag-attend natin doon, hindi lang tayo uma-attend, kundi uma-attend tayo ng service or pagtitipon. It's because we are sharing a life with other believers. So, sinishare din natin kung ano yung buhay natin, kung ano yung kamusta na tayo, anong kalagayan natin, kamusta yung kalagayan natin ng pamilya natin, kung ano yung mga bagay na pwede nating i-request sa kanila na ipag-pray tayo. So, ganun yung tinatawag na fellowship. But once na hindi ka masyadong nakikipag-fellowship, ina-isolate mo yung sarili mo, doon nagsisimula yung mga nagkakaroon ka na ng masamang pag-iisip, feel mo, hindi ka bilong,
So, ganun na yun. Ganun nang mangyari kasi yung ganun ang gustong-gusto ng Diablo sa atin na pa-attend-attend lang tayo at hindi tayo nag-share, hindi tayo nakikipag-fellowship sa ibang mga kapatiran. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin is to have fellowship with the brethren dahil nga meron tayong mga common interests. Tayo ay merong mga the same principle na pinanghahawakan sa salita ng Panginoon. At tayo magkakapatid sa Panginoong Hesukristo. Kung ina-isolate natin yung ating sarili, ayaw natin makipag-fellowship, ayaw natin makipag-usap, unti-unti nilalamon tayo ng mga maling kaisipan. Unti-unti nagiging malungkot yung pagpunta natin sa church. Unti-unti nagiging masama na yung tingin natin sa ibang mga kapatiran. Minsan nag-iisip tayo na nagkakaroon tayo ng tinatawag na self-pity sa ating sarili at sinasabi natin na hindi naman nila ako kinakausap, hindi naman ako kumbaga lahat na lang ng pwedeng isipin natin na masama ay maiisip na natin kapag wala yung tinatawag na fellowship. So i-practice natin sa ating sarili na magkaroon tayo ng tinatawag na pakikipag-fellowship pa rin sa mga kapatiran natin. Kasi yan ay napakadelikadong bagay. Pag nawala yung fellowship, nawawala din yung kagalakan na meron tayo. At minsan, magsisimula na nating hanapin sa labas yung kagalakan. Kasi nga, hindi na natin nakikita yung sarili natin na masaya doon sa church na meron tayo, doon sa mga kapatiran na kasama natin sa simbahan. Ang mangyayari niyan, mag-o-offer ang Diablo ng kaibigan na galing sa labas. At yung kaibigan na yan, maaaring hilain ka palabas, hilain ka para bumalik sa dati mong gawain, bumalik sa makamundong gawain, bumalik sa mga bagay na hindi ka puri-puri sa harapan ng Panginoon. Yun ang isang danger doon. Itong mga habits na to, na unti-unti ayaw nating makipag-fellowship, ito ay napakadelikado. Tulungan natin ang ating sarili bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Let's have some talk. Share natin yung problema natin, wala namang masama. Kung malaman ng iba kung ano yung mga problems na meron tayo, at hilingin natin sa kanila na ipag-pray tayo at tulungan tayo sa kung ano man yung problema natin. Kasi as a Christian, as a believer in Christ, ay yun ang sabi ng Panginoon, that we must carry carry one's another burden. So makipagbuhat tayo ng mga kabigatan din ng iba as a fellow Christian, as a fellow brethren in Christ. So yun yung mga tatlong bagay, mga tiny habits. Of course, marami pang ibang mga habits na pwedeng ikasira ng ating buhay Kristiyano, ikasira ng ating paglago bilang isang Kristiyano. So yun lang yung mga bagay na parang nakikita ko na ginagawa natin na halos hindi natin napapansin, Hindi natin napapansin yung kaka-cellphone natin, hindi na tayo nakikipag-usap sa ibang mga mananampalataya. Kaka-cellphone natin, hindi na natin nauuna ang Panginoon, hindi na tayo nakakapagpasalamat sa Panginoon sa umaga or nakakapagpasalamat sa Panginoon bago tayo matulog. And then, yun ding tinatawag na pag-i-skip natin ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos or pag-aaral ng salita ng Diyos dahil meron tayong justification. So, yun din, iniisip na okay lang. Kasi, marami naman akong nagawa sa Panginoon. Or Sunday naman ngayon siguro, hindi na ako magbasa, diretso na sa church, may gawain naman. So, doon, dinadali tayo ng Diablo sa mga justification natin. At unti-unti, nasasanay na tayo. Hanggang sa dati, lagi kang nidi-devotion. Ngayon, 2 beses na lang, sabi natin naging 3 beses na lang sa loob ng isang linggo, hanggang 2 beses na lang, hanggang sa unti-unti nang nawawala. Okay, hanggang sa hindi mo na ginagawa yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. And then lastly is yung lack of fellowship with the other
fellow believers in Christ. So yun yung gusto kong i-share sa atin, at sana ay nakatulong yun sa inyo. At kung meron kayong gustong sabihin, meron kayong gustong i-comment, comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. At kung meron kayong mga questions, pwede nyo itanong sa comment section sa baba. Kung meron akong time ay sasagutin ko yung mga comments ninyo. So yun lang yung gusto kong i-share. Sana meron kayong natutunan sa video na ito. At marami pa tayong mga bagay na pag-uusapan. At if God willing, ay mas marami pa tayong magawang video sa channel na to. So thank you guys for watching, and see you guys on the next video. Ingat kayo and God bless. Ganda sana pag may araw. Kaso paparating na kasi yung bagyo sa 25, 26 and 27. Dadaan na siya. So kaya ngayon is makulimlim na. Kaya walang araw. Yun oh. Lumabas sa haring araw. Merong kaunti. Kung walang kung walang mga ulap, medyo maliwanag pa ngayon eh. Kasi sobrang taas pa rin ng araw kahit na alas 6 na. Yan na nga sinasabi ko. Umulan na. Ay nako. Inabutan pa nga ng ulan. Ay, ang lalakas ng patak. Huwag lang mabasa yung ating cellphone. Buti nandito na tayo sa baba. Ang putik dito tuloy. Ayan oh. Sana hindi lumakas, ganito lang hanggang makauwi tayo. O kaya tumigil yung ulan. Kasi yung sapatos mababasa. Wala tayong pang jogging agad. Ang hirap pa nun magpatuyo kung tagulan. At first time din mabasa ng ating action cam sa ulan. Kasi usually talaga hindi ko talaga to binabasa kahit sa tubig. Kailangan meron siyang case. Wala kasi akong case eh. Si Jerome, yung pinsan ko, may case siya, yun hinihiram namin dati kung ilulubog namin. Pero kung yung ganito lang na walang case, hindi ko talaga siya binabasa. Pag linubog ko man siya or nabasa na talsikan ng tubig alat, hinuhugasan ko agad ng tabang. Tumigil din yung ulan. Kaso basa na tayo. Yan o, medyo gumanda yung ng buhok